Hakata Ramen. Hi guys! Hi guys! Parang ano lang siya, omelette. Tapos merong, tingnan natin, pinagmamalaki nilang Shinshin Ramen. Ito daw yung best sa Fukuoka area, diba? Let's go. Dapat bumili na ako sa Japan. May mga ganun akong moments minsan eh. Guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are still here in Fukuoka, Japan. And tonight, we are going to try yatai. So yatai is yung mga food stall. It's a Japanese word for yung mga food stall, yung mga street food. May nakita ko dati na nagpunta tayo sa may Fukuoka Castle, yung sa may river din, sa may Hakka River. So may mga yatai doon. Hindi ko na try last time kasi maraming tao. Pero sabi ko, oh my god, last night na natin dito sa Fukuoka, so kailangan na nating matry. Kasi parang very famous siya na culture dito sa Fukuoka yung yatai. So tara, actually nandito ako sa may Hakata Station as well. Yan, di ba, memorize nyo na to yung malaking station Hakata. Nag-search ako sa Google kung paano makapunta doon. Actually, one stop lang siya. Ito, papakita ko sa inyo. So sasakay lang kayo sa Green Line, Hakata Station. And then, bababa kayo sa Kushida Shrine Station. Diyan din tayo bumaba last time nung river, di ba? Tsaka yung sa, yung mall, ano nga ba yun? Yung Canal City. Pero, nung tinignan ko rin yung pag-walk, ano lang din siya eh, malapit. So, pag mag-train tayo, 8 minutes. Pag mag-walk tayo, 18 minutes. Mag-walk na lang tayo. Ha? 18 minutes lang naman, and then para gutom na gutom tayo pagdating natin doon sa yatai. Sana hindi madaming tao kasi last time pagdaan ko doon, punuan kasi yung mga stalls, nahihiya ako makisingit. Pero I think yun talaga kasi yung ano eh, yun yung essence, yung makikisingit ka, makikalubilo ka sa mga ibang kumakain. Ganun talaga siya. So tara, lalakarin ko lang. So yun guys, ang weather kasi ngayon is 18 degrees Celsius. So nag t-shirt na lang ako kasi nung chinek ko sabi ko, ay kaya ko yan 18 degrees. Pero tignan nyo yung mga nasa likod ko no. Naka-jacket, malamig pala. Sa Baguio kasi parang kaya ko 18 naka-t-shirt lang. Kung malamig pala, tignan nyo yung nasa harap ko. Yung mga local naka-jacket pa ngayon, hindi naman makapal na jacket. Pero at least yung nakaganyan. Na-realize ko, malamig pala. Tapos sabi ko, babalik ba ako para kumuha ng jacket? Wag na, tinatamad na ako. Nakapaglakad na ako. Tinatamad na ako. Tiis, lamig na lang tayo, B. So guys, I think we're almost there. Ay, dito. Dito ba? Parang dito. Yan guys, kasi may river na dito eh. So yan guys, ayun yung mga yatay. So yan, yun yung yatay para mga stall ng food. Tapos kakain ka with other people. Kasi naiya talaga kung daming tao. Nandito siya sa may Naka River. Nung day 1 natin or first night natin, dumaan tayo dito sa Naka River. Ayan no. Tapos sa mga gilid-gilid lang meron silang mga yatay ganito oh. Ayan na, nagtitinda sila ng mga, ano ba yan? Ayun yung mga tinitinda nila, oh. Ganon. Kaso kakahiya kasi, no? Sige. Tingin pa tayo ng ibang stores. Ay, parang ito yung gusto kong piliin. May napili na ako, guys. No? Parang masarap dito. Gusto ko nang mag-rating. No, tignan mo yung mga ano dito. Pakak. Guys, pakak dito. Parang gusto ko na mag-rating kaso give chance to others muna tayo. Pero, no, parang mabubusog ako dito. Hindi, joke. No? Ayan, no? Parang ang cute lang, no? Kaso puno din sila dito, eh. Bestseller. Hindi ko alam kung sino yung bestseller. Kung nagluluto ba or for one, yeah. Wait here? Okay. Filipino. Ayan, ala. Inano nila ako. Waiting daw ako number 1. Sige, dito na tayo. Hindi pa natin na-explore yung ibang yatay. Oh, here. Okay. Pipili ka ng mga ano, guys. You can order just one time. Order one time. Order one time? Just one time? Is there a time limit? Time limit. Yeah. Okay. Just one time. Okay. Sorry. This one. Sold out. Okay. Okay. What is your best seller here? Ramen. Ramen. Okay. Maybe I'll go with Hakata Ramen. Yeah. Drinks. One. What are your drinks? So yun guys, pina-order na nila ako kasi nakikita nila nagbi-video ako nila dito. Ayun, nabiligyan na ako ng menu, no? Wala na tuloy tayo. Hindi na tayo mamaya na lang iikot ko kayo doon, pero dito na tayo order kasi kinuha na nila yung order ko. Saka hindi na ako makahindi eh kasi sino ba naman yung makakahindi, di ba?
So na guys, order tayo ng beer, Asahi. Ito na, pero inantay pa natin yung ramen. Tingnan nyo, nasa harap ng tinulutin. Ayan na, may nilutong ramen. So yun guys, ang in-order natin, Hakata Ramen. So ito daw yung best seller nila. So makikita nyo. Okay, so kulit ng experience, no? Kakain ka lang, tas ayan, sila yung mga nagluluto. Is it okay? You're in the video? Okay. Yeah, nice. Hi guys. Do you wanna say hi to the video? Hi guys. Okay guys, Hakata Ramen. Ayan tayo, naiiyak ako guys, pero laban natin to. Let's start with the broth muna tayo. Malinam na, malinam na. Chapstick tayo. Kasi yung Hakata Ramen, di ba, parang ano siya, pork bone. So parang inaano nila yung pork hanggang matunaw. Pinapainit yata nila para yung buto tsaka yung taba ano yung lasa. Naiiyak ako mag-vlog, ano ba yan? Yes, para makita nyo. Excuse me, is it okay if you're in the video or you don't like? It's okay? Thank you. So yung noodles na a little thin, kung nakita nyo, medyo thin ang noodles niya. Yung noodles sucks lang sa akin, pero yung sabaw, I love the sabaw. Tikman natin yung pork. Nahihiya ako, pero iniisip ko na lang hindi naman nila ako kilala, tsaka hindi nila naintindihan yung sinasabi ko. Sa laban na tayo. Eh yung nasa likod ko, medyo okay yun. Are you from Japan? Japanese? Fukuoka? Fukuoka. Oh, right. Nice. Oh, you live here? You live Philippines? Yeah. Philippines? Age? Age? 英語力がないな。ちょっと待って、何オールド？何オールド？What's that? How old? Oh, guess. What do you think? What do you think? How old? Yeah. Guess. What do you think? I think it's 35? 35. You? 27. You? 30. What? 俺だ？いやいや、彼が。じゃないですよね。じゃないです。20? No. You, what do you think? 28? No, I'm 33. 23? 33. How about you? What's your age? Your age? 何歳ですか27. Okay. 28? 50? Really? You look young. You? 31. Okay. Nice to meet you guys. Ngayon, dito yung mga nagluluto. Nakipag-friends na ako dito. Where are you? Philippines. You're all from Fukuoka? Fukuoka? No? Nagasaki. Ah, Nagasaki. Okay. Okayama. Fukuoka. Okay. Wow. Oh, nice. ラーメンロング。ラーメンロング。Yeah. ホットウォーターロング。Yeah. Hindi ko maintindihan, pero sige, tatawa na lang ako. Long like... Long? Yes.
Mga friendly ng mga tao. 最高通過 Bayad lang tayo guys. 1,550 yung bill. Let's pay. Thank you. Thank you so much. Nice to meet you guys. Bye-bye. バイバイバイバイ Have a good time. Have a good time. You too guys. Have a nice day. Have a nice day. You too. Bye-bye. Arigato. So yun guys, kumain tayo ng ramen, no? Ang friendly ng mga tao dito sa Yatay. So nahiya na ako. Nahiya na ako magstay ng longer. Pero pwede ka naman magstay ng longer. Mas nauna pa nga sila kaysa sa akin, pero mas nauna ako na tumayo. Para mapakita ko sa inyo ibang mga Yatay. Pero cute yung tindero. Tsaka cute yung naka-green, no? Yung nagsabi na 27 years old daw ako. Mukha ba akong 27? Yung isa sabi 35. Si kuya nagigigil ako. Yung third nagsabi na 35 years old. Pero yung naka-green, yung taga Nagasaki, cute, no? Sabi niya 27. Tapos sabi ng babae 28. Okay, at least okay na ako sa mga gano'n nasa line of 20. Yung isa lang talaga sinabi na akong 35. Yung ano na, yung medyo older na siya. But anyway, ito na yung ano, ibang mga Yatay dito. Pakita ko sa inyo guys. Yan, may mga Yatay din. Sorry. Kain ka lang. Dami kumakain, no? Ang oras ngayon is 10:22 PM guys. Gabing-gabi na. Pero baka ganun talaga siya ano. Gusto niyo pa bang kumain ng iba pa? Parang gusto kong kumain ng ano eh, yung barbecue. Ayan, no, maraming options dito, no? Ayun, no, bakante dito. Parang gusto ko dyan. Ayun, kakain ba tayo dito? Check natin kung ano yung mga dishes. Ayun, may ano, sige. Try tayo, mag-dumpling naman tayo. Tayo dito, guys. Ayan, perfect. Okay, this one? Dumpling sold out. Sold out? Do you have barbecue? Barbecue, no? No? Like grill? No? What's this? Egg roll. Okay, that one. Maganda yung place ko dito. Wala masyadong distraction. 갔는데 얘가 타짜예요. Hi, where are you from? Korea. You wanna say hi to my vlog? Hi guys. Yeah. I'm from the Philippines. I'm from the Philippines. Philippines. Yeah. I've been to Philippines twice. Which part of the Philippines? Cebu. Cebu. Oh yeah, every Koreans go to Cebu. Koreans love Cebu. Yeah. Best. Mango is best. What? Mango. Mango? You like mango? Oh yeah, it's very sweet, right? Yeah, very sweet. People in Philippines are very kind. Very friendly. Very nice. But people in Koreans kinda like snob. Korean Little? people. Same with Philippines. Same? Yeah, but some of you like you're like friendly. Friendly, like No friendly. 너 친절해 보이는데. Ah yeah, I'm friendly man. Yeah. You're from Busan? No. Incheon. Seoul, okay. Incheon. Nice. Hey guys. I met some Korean friends here, guys. Hindi ko lang sure pag itong oras medyo nasa-sold out natin yung ibang mga pagkain. So, siguro agahan nyo na lang para kompleto. Like for example, ngayon wala nang dumplings. So better if you come early siguro para kompleto pa. Have a nice day. Bye bye. Bye. Have a nice day. Bye-bye. Enjoy. Tamagoyaki desu yo, omi-san. Oh, thank you so much. Thank you. Ito na yung ating tamago. Kasi sold out yung dumplings. Actually, dumplings yung gusto ko. Sorry. Wala pala akong microphone. Parang ano lang siya, omelette. Tapos merong makalagay na dahon. Ay, wala pala akong mic. Yun guys, kainin na natin. Mainit-init pa oh. Umusok-usok pa siya. Sheesh. Thank you so much. Okay. Lagyan daw natin ng ganito, sabi ni Kuya.
Lagyan din natin ng parang atsara. Siguro. Parang sasawsaw natin. Pero yung egg pa lang masarap na eh. Flavorful na siya. Ah, parang luya. Luya na color red. Red luya. Sorry. Amoy luya eh. Sige nga, try natin. Pero sabi ni Kuya, i-add ko daw yung red na ito. Excuse me, tell us your channel. YouTube channel? Okay, sure. Ah, really? Oh. But I'm speaking in Tagalog. You might not understand. Do you have it? Yeah, this one. Oh. Yeah. Subscribe. Do you have like Instagram? Instagram, Yeah, I can follow you Instagram. When you come to Korea, just I actually went. I'll send you a message if I visit. yeah. I came from Seoul. Oh, really? Yeah, but Right before? Right before. Oh, really? Yeah. This is my Instagram. Alright, I'll follow you. How about you? Do you have Instagram? I don't have Oh, you don't have it. I'll message you if I go to Korea. Yeah. I always visit Korea like maybe many times a year. A A year, yeah. I love Korea. Let's drink some soju in Korea. What? Let's drink some soju. Alright, soju. Oh, yeah. Alright, let's drink there. Okay. Nice to meet you guys. Meet you there. Yeah. See you. Have a nice day. You too. Bye. Yes, mabait ng mga Koreans, no? Ayan guys, mabait ng mga Koreans, no? Sobrang friendly. Kapag mag-Seoul daw tayo, message natin si Kuya. Anong Instagram niya? Ayan, i-message natin siya. Pag nag-Korea tayo. Ayan, dumadami na yung mga Korean friends natin, guys, no? Ang sarap pala. Nung dito kasi sa gilid, wala pa akong makain na egg, pero habang tumatagal, meron pala siyang mga, alam mo yung itlog ng egg? Yung mga ganito. No, yung itlog ng egg na maalat. Pero parang gusto ko ng kanin, parang ulam siya eh. Parang scrambled egg. Ay, oh, tapos may mga egg, ayan o, yung orange. Lagyan mo to. Sarap. Sarap, grabe. Alam niyo, buti na lang sa last night ko, pinush ko na mag-eat dito sa mga yatay-yatay, no? Kasi parang it's one of the best experiences na ginawa ko dito sa Fukuoka. Kasi aside sa fact na kakain ka ng mga ganito, local, tapos makikihalubilo ko sa mga tao, ang friendly, no? Ang friendly ng mga tao. This is also a good way for you if you want na parang makipag-mingle sa ibang tao. Ang friendly na yung mga tao dito, sobrang warm. Yung mga Japanese, tapos yung mga Korean kanina na mga nakakatabi natin. Sobrang warm nila lahat. Parang ito yung isa sa mga favorite experiences ko tuloy dito sa Fukuoka. Buti na lang talaga ginawa ko. No? Ang warm ng mga tao. Kasi yung mga nakilala pa natin dito, nag-aaya sila. Pag nag-Korea daw ako, i-message ko sila. Iinom tayo ng soju. So, kailangan ko bumalik ng Korea very soon kasi iinom daw kami ng soju. No, may mga bago na tayong friends sa Seoul. Nakakatuwa. Natutuwa ako pag mga bago ako na-meet na friends dito sa mga ganito-ganito lang. Yung out of nowhere lang na nakatabi mo lang, tapos naging friends mo na, no? Ang saya. Saka alam mo, yung nahiya nga ako kanina kasi sinabihan ko yung mga Korean snob. The more na sa lahat ng bansang pinupuntahan ko, actually may nakagiging friend ako na Korean. Hindi naman pala talaga sila snob. Meron lang tayong parang impression or connotation na snob sila. Pero actually hindi. Parang mga warm nga sila, parang mga Pilipino nga din, mga friendly din. Siguro kailangan mo lang hanapin yung vibe, no? If feeling nila vibe ka, vibe din sila, no? You just have to vibe. I'm a vibe. So yun guys, natawang-tawa ako sa experience na to, yung yatay. Parang isa siya sa mga favorite na ginawa ko dito sa Fukuoka, guys. Kung gusto mo makamit na mga friends, ang friendly ng mga tao eh. No? Ang friendly ng mga tao nakaupo doon. Tapos parang, okay lang ba na nasa camera kayo? Game lang din sila. Tapos yung mga Korean, no, tumitingin sila. Kaya nagtanong ako kung taga saan kayo. Ganyan. Tapos G din sila, no? Ang saya. Yung
Yung guys, kakatapos lang natin kumain dyan sa Yatay na super na-enjoy ko talaga yung experience. Sobrang warm, sobrang friendly ng mga tao, ng mga nakikilala ko. Super fun experience. Tapos may mga nagpe-perform din dyan. Tapos I'm back here sa Naka River. Ito, or yung Hakata River, no. Ayan, no. Sobrang quiet na ngayon kasi it's currently 11:30 PM. 11:30 na guys. Gusto ko lang maglakad-lakad. Nakailan na ba ako today? 18 pa lang ako. Gusto ko maka 25. So maglalakad-lakad pa ako. I think i-continue na lang natin tomorrow yung vlog, no. Kasi wala naman ako masyadong ganap today. Nagyatay lang naman ako. So bukas last day na natin sa Fukuoka. So sasama ko ulit kayo. So ayan lang, lakad-lakad lang ako dito guys. Ayan, ito yung itsura niya, diba? Very quiet din. Perfect for introvert. Ito yung Naka River. Yan yung bridge. Ito yung magandang bahay na may kulay. Sige, I'll see you again tomorrow. Hey guys, so yun, kaka-check out ko lang sa hotel ko. This is our last day na dito sa Fukuoka. 10 AM kasi yung check out. Tapos yung flight ko 8 PM pa. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Mga 4 or 5 pa ako pupunta sa airport. So meron pa ako mga 6 to 7 hours. Kasi malapit lang yung airport guys. 2 stops away lang siya from Hakata Station. Kung saan ako nakastay sa area Hakata. So siguro, ano bang gagawin natin? Kain muna tayo ng Shinshin Ramen. Kasi yun daw yung best ramen dito sa Fukuoka nung nagre-research ako, Shinshin Ramen. Kaso na-distract kasi ako, nakatry ako nung Kanitura Ramen, yung magkahiwala yung noodles saka broth, no? Yung Tsukumen Ramen. So yun na yung naging favorite ko. Pero i-try natin yung Shinshin Ramen kung masarap ba talaga yung Hakata Ramen doon. Tara, let's go. Nandyan lang din siya sa may Hakata Station. Lakarin lang natin. Nakakalungkot na last day ko na agad sa Fukuoka. Alam mo, lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Hindi siya love at first sight sa akin ng Fukuoka, pero habang tumatagal, nai-enjoy ko na yung ganitong laid back atmosphere, no? Japan siya. Ma-experience mo yung mga amenities ng Japan, pero laid back. Kasi yung mga tao, feeling ko mas friendly, mas warm. So, I'm gonna miss. Lagi itong mahaba yung pila. Dakomeka yung pangalan. Everyday na lang yan dyan, mahaba yung pila. Parang cafe, bakery. Umaabot hanggang dito yung pila. Ayan o. Ang OA. Abot hanggang dito na. Naputol lang kasi daanan dyan, no. Dakomeka. Mahilig pala sila sa mga Dakomeka. No? Everyday yan, mahaba yung pila. Hindi lang ako pumipila dyan. Guys, pasok ulit tayo sa Hakata Station. Memorize nyo na to, everyday nating dinadaanan itong malawak na train station. Ayan, tara, pasok tayo dito. Dire-diretso nyo lang to. Diyan sa gitna may mga station ng JR, Airport Line, Shinkansen. Tapos pag malapit na kayo sa pinakadulo doon, magkakaliwa lang, tapos may elevator pataas. Andun yung Ramen Street sa second floor. Yung elevator pa escalator pala. Escalator pa baba, yun naman yung mga food court or mga restaurants. Ito pala sa entrance ng ng Hakata Station, may Casetify. Iniisip ko kung deserve na ba ng cellphone ko ng Casetify kasi tignan nyo naman guys. Hindi naman sa pag-aano pero parang deserve niya na. Actually, na-mention to ng aking friend, vlogger friend si Ivan de Guzman. Hi, Besh. Sabi niya, sakto pupunta ka sa Fukuoka, merong Casetify sa Hakata Station, ibili mo na yan, utang na loob. Mahal kasi mga 3,000, 4,000 pesos yata. Pero, kapag may maganda, bibili ako. Sige. Kasi kawawa rin yung cellphone ko eh. Meron tayong work trip guys. After nitong Fukuoka may work trip. Tapos nakakaya kapag magsi-selfie ka, diba? Tapos kasama mo yung mga content creators, tapos magsi-selfie ka parang, ano yung cellphone mo? So bili tayo ng case. Nahihiya na ako. Guys, kapag malapit na sa exit, sa may back, kakaliwa tayo, merong escalator dito pataas. Papuntang Ramen Street. Ayan, may makikita kayo. Merong hagdan at meron ding escalator. Ito oh. Tapos dito naman sa baba, yan yung sa food court. Merong escalator din dyan. There we are going sa taas. Tapos dito naman sa pag-exit, ayan yung Lawson. Dyan yung meet up na mga Klook Tours. Dyan tayo nagpunta last few days nung nagtutour-tour tayo. May Starbucks, may Lawson dyan. Ayan, dito sa day 2 pero day 6 na tayo ha. Last day na. Makikita nyo marami mga ramen shops dito.
Tapos sa area na ito yung Kanitura Ramen. Yan, may pila na rin siya kahit mga 10 past 10 pa lang, no. Dito tayo po bumili ng ayan, sukimen, yung magkahiwala yung noodles tsaka broth. Ayan, no. Noodles, broth. Yan, masarap din dyan, guys. Pero ngayon dito tayo sa may Shinshin. Andito pa yata yung Shinshin sa may looban pa. Tonkotsu ramen, ayan yung Hakata ramen. Ay, nasa yung Shinshin. Saan nakatago ang Shinshin ramen? Ayun. May pila din na konti. Ayan, nabasahin nyo na lang. Ito. Shinshin ramen. May ano din pala dito, escalator na mas malapit. Oh. Tapos pipila tayo. Shinshin ramen. Pag mga gito guys, 10:30. Ganito pa lang kahaba yung pila. Pero kapag mamaya mga lunchtime, maabot na yan dyan. No? May mga ganun na nga sila. Maabot na yan dyan yung pila. So medyo humahaba yung pila kapag lunchtime. Guys, iniscan ko na yung QR code para makita ko na yung menu in advance. So meron silang ganyan. Mas mura to kaysa sa kinain ko nung sa Kanitura. So 1110, may 970 yen, 820, no? Mura lang. Tapos may mga gyoza pa sila tsaka rice. Hakata Kampion. Pero siguro dun lang muna tayo sa pinaka basic. Yung Hakata ramen. Yung pinakauna na lang siguro. Kasi mas maraming pork to, oh. 2, 4, 6 slices. Ito, dalawa lang eh. So, doon na lang tayo sa 6 slices. Senbu nose ramen. Guys, tayo pala yung mga pinakaumunang tao. Kasi hindi pa pala sila super bukas talaga. O, nagpe-prepare pa lang sila. Wala pa palang tao sa loob. Piniprepare pa lang nila yung mga gamit. Guys, hindi pa rin sila open. Pero grabe, build up na yung pila, oh. Tapos kanina di ba walang tao sa area na yan. Pero ngayon, oh, may pila na rin sa area na yan. Hindi pa sila open. Guys, and just like that, napuno na yung pila, hindi pa rin open. Tingnan nyo, hanggang dun na, no? Hanggang sa may hagdan. Ang haba na agad ng pila. And guys, they open at exactly 11. So, ayun. Umila tayo ng 30 minutes. Buti inagahan natin kasi ang haba na ng pila, no? Eh, nakaupo sa parang pang one person, ganun. Marami naman yan dyan, no? May mga katabi ako, pero may libre na tubig. Ang best seller daw nila, number 1 is ito. So, pwede kayo dito sa may maraming karne or pwedeng ito. Ang pinili ko pala ito na lang kasi nag-add pa ako ng gyoza. So, dalawang meat na lang kasi mag-add pa ako ng gyoza para enough na siguro. So, 970 yen. Mga less than, mga 300 plus pesos. Ang mura lang, no? Pero yan, meron pa silang other options dito if you want. May mga ganyan, soba-soba. May mga fried rice din naman sila. Ayan, gyoza yung binili ko, gyoza. Ramen, beer if you want. So guys, ito na yung ramen, no? Shinshin ramen. Let's go! Meron din dito mga... Ay, ito yung parang kung gusto mong... Saan kayo lalagay? Dapat merong bowls, no? Anyway, meron dito parang luya. Yung luya na red. Ito. Pero wala akong paglalagyan. Meron din mga toyo if you want. And then patis, may chili. But ako, as is lang muna ako. Hindi nyo nakikita yung kinakain natin. Wait lang. Baba natin. Ayan. Better view. Let's go. Tingnan natin. Pinagmamalaki nilang Shinshin ramen. Ito daw yung best sa Fukuoka area, diba? Let's go. Ang linam namang sabaw. Sarap. Oh my god, ang sarap ng sabaw, guys. Kaya naman pala yung mga tao kahit hindi pa bukas pumipila na, no? Nagigets ko naman kung bakit pinipilahan siya ng tao. Ang sarap ng sabaw. Try natin kainin yung noodles. So, ang noodles niya on the maninipis na side. Maninipis lang, oh. Look. Hindi siya yung makakapal na noodles, no? Kikita nyo ba? Parang hindi nyo nakikita masyado. Say ah. Ah. Okay. Yung noodles niya yung parang super nipis lang ganito. Tapos medyo a little hard ng konti. Hindi naman siya like, sobrang hard. Pero thank you so much. Kasi yan, nag-order pa pala tayo ng gyoza, guys.
Ang laman ng gyoza. Sa noodles, so-so lang ako. Hindi siya pangit pero may iba lang akong noodles na gusto. Pero sa sabaw, super panalo ng sabaw guys. Oh my god. Simpleng malinamnam, alam mo yun? Parang mapapaisip ka na, oh my god, ilang weeks nila to ginawa. Charik, no? Ang sarap ng sabaw, in fairness. Tikman natin yung karne. Sarap din yung karne. Pero when it comes to karne, feeling ko may iba pa akong ramen na natikman na super sarap talaga ng karne. Ito okay lang. Yung pinakapanalo talaga yung sabaw. Ang OA ng sarap guys. Hindi kasi ako masyadong fan ng super ganito kaliliit na noodles. Parang feeling ko kasi pamiswa na siya eh. No? Parang sa feeling ko lang, parang pamiswa na siya. Gusto ko yung medyo makapal ng konti. Hindi naman yung udon level na sobrang kapal. Yung mas makapal lang sana ng slight. Pero yung sabaw, the best talaga. Hindi ako nagsasawa sa sabaw. Try natin yung dapat may sausawan yung ating gyoza. So, lagay lang ako dito ng toyo. Lagyan ko ng konting patis yata to. Kainin natin yung gyoza. Cheers guys. Cheers. Sarap din ng gyoza. Gyoza plus yung sabaw, the best. Try natin tamago. Ito yung egg. So happy. So yun lang guys, kakatapos na natin itong kumain sa Shin Ramen, no? So worth it naman yung sabaw, yung pila, kaya sobrang haba. Kasi sobrang sarap ng sabaw. Actually medyo nahahawi ko nga siya sa itsura ng konti. Kasi simple lang siya, wala masyadong mga kung ano-anong nangyayari. Pero yung sabaw, sobrang ang lalim ng pinanggagalingan ng lasa. Alam mo yun? Alam mong parang simple lang siya pero ang grabe yung lasa. Alam mong parang ang tagal nilang ginawa, di ba? Usually kasi ang ramen, the mas matagal mo siyang ginagawa, mas doon lumalabas yung sarap niya. Kaya sobrang favorite ko rin yung sabaw nitong Shin Shin Ramen. The noodles, I must say, hindi lang talaga, personal preference ko lang. Hindi ako mahilig sa sobrang ninipis na ramen na parang malapit na maging misua. Yung gusto ko yung medyo a little makapal. Kaya personally, mas favorite ko yung kanitura. Yung kanitura yung magkahiwalay yung noodles tsaka yung broth. Mas favorite ko yun kasi gusto ko yung ganong medyo size ng noodles. Tapos, naubos ko talaga siya kasi makakapamili ka kung small noodles lang, kung maraming noodles, kung depende sa appetite mo. Tapos, gusto ko yung idea na sinasawsaw siya, magkahiwalay sila. And mas nasarapan ako dun. So, for this Fukuoka trip, I must say, yung kanitura ramen pa rin. Yung sikemen na yung magkahiwalay yung broth. But, you can also try Shin Shin Ramen. Sobrang rich ng flavor ng sabaw. Okay? So, ngayon, tapos na tayo kumain dito. Ayan, dyan sa may second floor. Ito yung exit. Tapos, pakita ko sa inyo. Dito na tayo sa may likod ng Hakata Station. Ayan, dyan yung meet up point ng clock tour. May Lawson dyan, di na yata kaya ng camera, pero itong blue na yan. Ay hindi, ayun pala, ito to. Saan yung Lawson? Ito, yan, yung convenience store na Lawson. Tapos pag pumunta pa kayo dito, may makikita kayo, parang ganda ng hotel na to, Miyako Hotel Hakata. Next time manifesting, dyan tayo makapag-stay na social. Yan, kung may budget kayo, you can try staying that Miyaka Hotel Hakata. Maybe you can book that on Klook and use my discount code Marvin Samako Klook. Charing. Ayan, yan yung hotel na yan. Tapos dito naman sa paglalakarin nyo yung way na yan, may nakita kong Yodobashi. Tara, punta tayo sa Yodobashi. Fun Hakata. So ang Yodobashi para siyang big camera, 'di ba? Sikat yung big camera sa Japan. Itong camera ko. Itong camera ko, DJI Pocket Osmo 3. Nabili namin to sa Yodobashi. Kasama yung mga content creator na nakasama ko sa Japan trip namin, no? So, sabay-sabay kayong bumili ng DJI Osmo Pocket 3 sa
Japan. Hala, April din yun. Kasi cherry blossom. Yeah, today is April 21. Oh my God, happy anniversary to you. Wait lang, malabo. Yan. Batiin lang natin yung aking camera ng happy anniversary. Dali, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy anniversary, DJI Awesome Pocket 3. Thank you for staying ng 1 year. 1 year na pala siya sa akin, no? Ang problema lang nito, minsan nagluloko yung zoom ko. Ayaw niya mag-zoom. And then, minsan hindi na gumagana yung portrait. So, pang-vlog ko na lang talaga siya. Hindi ko na siya magamit sa TikTok yung pag-ganon. So, but gumagana pa naman siya. So, ayoko mo nang i-give up. Pero tara, punta tayo sa Yodobashi kasi maraming bilihan ng gadgets doon. Tsaka malaki yung store niyon. I-tour natin. Baka makabili tayo ng bagong... Charing, hindi ako bibili ng bagong camera. Magtitingin-tingin lang tayo ng mga kung ano-ano doon. Baka, malay nyo kayo, may mabili kayo. And guys, kumanan lang tayo sa may area na yun. Tapos alam ko may nakita akong Yodobashi dito eh. Ito na ba yun? Ito na yata guys. Ayan, Yodobashi. Ayan na. Yodobashi Hakata. Ayan, so dyan na yan. So diretso nyo lang dyan. Ayan na yung hotel ko. Actually, nasa may likod ako ng Hakata Station. Tara, pasok tayo. Di ba ang lawak? Ang lawak. Ay, may mga casing sila dito ng iPhone. Baka mas mura dito kaysa sa Casetify. Ako naka iPhone 14 Pro pa lang ako eh. Pero meron na silang 15, 16. Marami palang case dito. MagSafe din oh. 3 to 90. So mga, magkano yun? 1, 2. Okay. Mga 1, 2 dito guys. Sa Casetify kasi mga 3,000 pesos, 4,000 pesos eh. Ayun, kung gusto niyo mga ganito. Very safe. Hey. Ayun guys, dito ko sa iPhone 14 Pro pa rin yung phone ko guys. Luma na tong phone ko. Pero hindi ako pwedeng bumili ng ganito kasi basag nga eh. Ayoko ng transparent kasi makikita pa rin yung basag. Pero ang presyo nito guys, mga 1,000 pesos for 180 yen. Ito 3,740 yen. Yun lang, medyo konti options. Mas mahal to, 6,000. Ay, hindi pala to 1,000 guys. Na-realize ko, 400. 1,600 pala to. Games and toys are on the B1 floor. Smartphones. Kasi ito yung mga 1,000. 2,912. Beauty appliances and ito super glass. Mag-Casetify na lang ba tayo? Baka deserve na natin ng magandang case. Mag-Casetify na ba ako? Ito yung mga presyohan nila guys. Samsung Galaxy Watch Ultra. Kung mahilig kayo sa mga watch. Ay, social. So magkano yun? 125. Ang hirap pag-convert pag sobrang laki. 50,000 no? Magkano? 50,000 I think. Galaxy A25. Ito is 29,900. Ba't parang mura lang to? Mga 12,000 pesos lang to. Ito 79. Magkano to? Ba't ang mura lang nito? Galaxy S25 129,000. Ito yung S25 Ultra. Ito ba yung ay hindi pala. Asa na yung parang ay ito yung na-fold. Ito pwede ka bang i-fold to? Ay baka masira ko, wait lang. Pero ito yung na-fold, di ba? Hindi ko pa maibalik. Ito dito guys is 249,800. Anong pinagkaiba ng mga to? Ito 256 gig, 512 tsaka 1 terabyte. So ayan yung presyo kung gusto nyong malaman sa ganitong cellphone. Yung natutupi ito eh. Amazing no? Tignan mo kung ganito yung vlogging camera mo. Ang laki ng screen mo no. Hi guys, welcome back to the vlog. Okay, kitang-kita mo yung sarili mo talaga. Kitang-kita mo yung pores mo. Charing. Guys, ito naman yung Galaxy Z Flip 6. Ito yung presyo niya.
159,700 yung 256 gig. Tapos 512 gig. Ito yung natutupi, diba? Ayan o. Amazing no, natutupi din siya. Ay, natatakot ako baka masira ko, B. Ang galing, Balik na natin, baka mapagbayad pa ako. Ito guys, mga in-stocks nila, nasa around 6,000 yen. So, mga 2,400, no? Ganun. 2,400 pesos. Kung gusto niyo ng mga, ang cute. Ito ang liliit. Pero mas mahal to. 14,300. Ito, 17,600. Pero ang cute. Ang liit. Ay, sorry. Ang cute. Paano ito gagana? Ayan, ganyan yung magiging result ng mga photos niya. Ang cute. Ito, grabe, mga hardcore lenses para sa mga mahilig sa camera, photography. No? Meron akong kaibigan si Alvin, sobrang hilig sa photography. Bumibili siya ng mga ganitong lens, tapos ang mamahal, para mga 80,000 ganun, 90,000 para sa lens, no? Pero kapag meron ka talagang passion for something, no? Pag passionate ka about something, bibilhin mo talaga siya eh. Parang hindi ka makontento hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mong angle, or gustong lighting and mga lenses. But yeah, kung pupunta kayo sa Japan and you love that, ang daming options dito ng camera, lenses. Sabi yung mga ganito kalalaking lenses, pero ang grabe din yung presyo. 880. Kaso kapag tax free, babawasan mo pa ng 88. So mga 800 na lang, ganun. Pero ang laki pa rin, 320,000 pesos. Isang buong ano ko na to, Europe. 35 days in Europe, one lens, no? Ganun. But again, if you're passionate into something, no? Kung passionate ka talaga into your craft, or kung trabaho mo talaga siya, kailangan mo na magandang lens, you will buy that kahit ganun pa siya kamahal. Naman guys, Insta360. So kung mahilig kayo sa mga moto vlog, no, 'di ba, usually yung kuya ko may ganito eh. Yung mga nagmo-motor-motor, no, Insta360. So ito yata yung latest, no, 8K X4. So 67,800. Magkano 'yun? Mga 27,000. Ito naman X3 45,500. Mas mura na lang to, mga ilan na lang 'yun? 18 ganun, 18,000. Yung mga ganyan sila dito. Ito naman guys, DJI. Ito yung dati kong camera, Pocket 2, pero nabenta ko na. So 3 na ako ngayon. Ano to? Bago ba to? DJI. So ang Pocket 2 dito sa Japan guys, 55,000. So mga 20, no? Around mga 20. 20 plus 1,000 pa. Medyo mahal pa pala yun. Creator combo. Ako nabenta ko na lang yung sa akin mga 14, ganun. 14K. Ito yung binubudol sa akin ni Ivan, Action 5. Sabi niya bumili daw ako nito. Kasi mas mura sa Japan, 55,000 less tax na 550. So mga 54,500. Bumili daw ako nito para sa mga water activities, shots ko, ganun. Hala, napapag-isip tuloy ako. Iniisip ko tuloy kung bibili ako ng Action 5. Meron ba ako mga beach trip? Kasi kapag nagpupunta ako sa beach, wala akong camera na hindi ko maano yung mga underwater, ganun. Or kapag nababasa ng mga activities, ang dami ko ng gastos, B. Parang wag muna. Pero iniisip ko kasi baka matagal pa ako ulit bago mag-Japan. Tapos baka may paparating na ako na, kasi magsa-summer na, no? Pero may mga Insta360 din, Insta360 guys na Insta360 X4 67,800. Mas mura to eh. Mas mura yung Action 5. So guys, Insta360 X4 27,000. DJI Action 5 22,000 pesos. Maghahanap na naman ako ng problema imbes na pauwi na lang tayo. Naiisip ko, shucks, baka mura na yan. Check ko nga kung magkano sa Philippines. So guys, nag-check ako sa DJI Osmo Action 5 Pro, 27,990 pesos sa Henry's camera. So almost 28,000 guys. As dito 22,000 lang. 6,000 yung difference. Oh my god. Magkano yung
My God, Marvin. Insta360, 360, 4X price Philippines. Ba't same lang? So, dito sa Henry's camera, 26,360. Yung Insta360 4X. Ba't same lang? Yung Insta360 na 4X4, ito yung mas latest. Parang same lang ng price sa Philippines eh. Ito talaga yung sobrang laki ng difference. Action 5. 6,000 yung difference guys. So, naano na naman ako. Kailangan ko ba? Wait lang. Marami ba akong trips na kailangan ko ng tubig? Wait lang guys. Pag-isipan ko muna. Or magre-research lang ako ng slide. I-compare ko lang yung dalawang camera. Ayoko magpadalos-dalos sa mga decisions ko. Pero nanghihinayang kasi ako sa 6,000 difference, no? Kung what if kasi sa Philippines maisipan ko bumili. Tapos parang, dapat bumili na ako sa Japan. May mga ganun akong moments minsan eh. Pero sige, i-research ko muna. Tignan ko yung mga features niya kakailanganin ko sa mga iba kong vlogs. Isipin ko na lang, gagamitin ko naman sa vlog eh. Doon na lang tayo sa, gagamitin ko naman sa work. So baka pwede namang bilhin ko. Ito yung current camera ko guys, DJI Osmo Pocket 3. So, ito yata pag stand alone lang, 79. Parang mas mahal. Nabili ko dati ito 68 nga lang eh. 79 sa mga 20, magkano yun? Ay, hindi pala, tama. Ay, hindi, mas mahal nga siya guys, 79,200 less ito, no, less 792 sa mga 78,500. Mahal pa din eh, 31,000. Nabili ko nga lang to 25,000 lang guys last year eh. Siguro kasi super in demand niya, no? Sobrang in demand niya kaya mas mahal. Kasi ito yung creator combo kung gusto niyo meron ng microphone, may extra battery, and then may ganitong mini tripod and lens. Ayan. Creator combo. Ito siya, 99.8 minus nito, 999. So, mga 98 something. Mahal, mga 39,000 din, no? Parang sa Philippines din yata, eh. Sobrang in demand kasi nito, kaya hindi bumababa yung presyo. Mahal pa rin. Yung guys, dito sa Yodobashi, meron din silang mga ganito, perfume. So, kung gusto niyo ng mga... Ay, may mga Coach din, oh. Coach perfume, 7,500 yen. Mga Calvin Klein. Ayan, 4,980 yen lang to, oh. So, marami din sila mga perfume pala dito. So, yun guys, tara punta tayo sa big camera. Para walang big camera dito sa may Hakata area. Meron sa may Tenjin naman. 2 stops away lang naman. Sasakay tayo ng Green Line. So, tara check natin yung presyo sa big camera kung mas mura. And then, naghanap na naman tayo ng panibagong problema. Check natin kung mabubudol ako. Or kung hindi muna tayo bibili. But tara, punta lang tayo sa big camera. Let's decide let's cross the bridge when we get there. May mga Pilipino nag-approach sa akin. Nagpapatulong sila sa train kasi papunta silang Toso Premium Outlet. Tapos hindi rin nila makita yung Kagoshima Line. Sabi ko, oo, ganyan din yung problema ko. Hindi ko makita yung Kagoshima Line. So, papasok lang kayo sa JR Central Entrance, guys. JR Central Entrance. Meron naman silang Google Map. Tapos may nakasulat doon na sabi ko, sakay lang kayo ng train to Kurume, Platform 7. Pinasakay ko sila dyan sa JR. Wala kasi nakasulat na Kagoshima Line dito. Pero papasok kayo sa JR Central. Okay? So, yung mga metro lines, guys, yung mga subway lines, nandito siya. Diba ito yung pinaka-entrance? Nasa labas na tayo ng Hakata Station. Meron lang dito sa may bandang to o mayroon pababa. May entrance din dito. Although meron ding entrance dun sa may underground. Pero isa sa mga entrance, ayun yung OI. Yan, tapos meron dyan. Baba kayo dito. Ito yung subway Green Line. Let's go. Kung sasakyan nyo kapag namamasyal kayo around Fukuoka City, like for example, ito nga sa Tenjin, or pupunta kayo sa Ohori Park, Fukuoka Castle, ito yung mga Canal City, yung basta yung mga around Fukuoka, usually dito kayo sa subway na to. Usually Green Line yung sasakyan, Nanakuma Line. Ay, saan ba? Dito? Dito yata. Yan, ito yung sasakyan natin, subway Nanakuma Line. Mamaya pag pauwi na tayo sa airport, ayan, subway airport line. So dito daw tayo sa bandang ito. Gamit ko pala guys, iniwan ko muna sa front desk sa aming hotel or hostel. Pwede naman mag-iwan, basta daw kukunin din mamaya. Sabi ko kukunin ko po ng mga
4 or 5 p.m. So yan, meron pa tayong mga 4 to 5 hours. So we still have time to explore. So yun guys, nandito na tayo sa big camera, no? Tenjin station lang, as in super lapit lang. Pagka-exit ko lang dyan, ayan, sa gilid dyan may station. Pagka-exit ko lang, ito na siya, big camera, let's go. Compare natin yung prices. Pinicturean ko yung price ng mga bibilhin natin sana. So guys, I've been watching mga reviews ng DJI Action 5 saka Insta360 X4. Ang Insta360, well, maganda siya kasi for example, mas wide yung kuha niya. Tapos kung gusto niyo mo ng 360 view, maganda siya kapag magmumotor ka siguro. I think mas ganun, mas parang adventure, mas action packed siya. Pero medyo mas hindi siya maganda sa low light. So kapag gabi, mas maganda yung DJI Action 5. Mas maganda yung mga kuha niya sa gabi. Tapos parang feeling ko mas bagay siya sa style ng vlogging ko. Ang 360 kasi, Insta360 more on, feeling ko bagay siya sa mga motovlog, tapos mag-edit ka ng mga something ganyan. Which is hindi siya yung style ko, alam mo yun. Parang feeling ko mas style ko yung Action 5 na DJI kasi mas bagay siya na parang pang vlog ko, tapos mas wide yung nasa likod ko, mas maganda yung quality niya during the night. And then nung pinapakinggan ko rin yung built-in microphone, mas clear yung microphone ng DJI. So I think I would just go with the DJI. Parang feeling ko, depende kasi yun kung ano yung style ng videos mo at kung anong style ng anong person ka. Parang feeling ko kapag mas more adventure, ma-edit ka sa mga post-processing, Insta360 ka. Pero ako kasi mas ganito kasi ako na type na vlogger, no? Mas raw. Feeling ko sa raw videos, mas maganda yung kuha ng Action 5 kapag raw files. So doon ako sa Action 5. Ito yung presyo sa Yodobashi, no? 55 tsaka 69. Same lang pala. Same lang din sa big camera, oh. 55, 69. Ito yung Action 5. Ito naman yung Insta360 X4. Ang gusto ko lang sana dito yung 360 view niya. Kaso based kasi talaga sa, ano mo yun, kino-compare ko yung pros and cons, tas yung mga features. Mas bagay talaga sa vlog ko na ganito, na raw vlog. Mas bagay sa akin yung Action 5, yung DJI, kesa ito pang mga moto vlog, mga adventure vlog to eh. Guys, same lang pala kasi ito yung parang combo. Ito yung stand alone 55. Ito yung combo 69.3. So kinonvert ko yung 69.3, ganun din eh, 27,600. Sa Henry sa Philippines 27,700. Parang 100 pesos lang pala yung difference. Tapos kung hindi combo yung bibilhin mo, ganun din eh, 22,000 din. So inisip ko kung bibili na ba ako kasi parang same lang din pala yung presyo. Tapos makakadagdag pa sa luggage ko. Tapos hindi ko pa naman sure kung gagamitin ko na agad, di ba? So baka hindi muna. Oo, although medyo natitempt ako. Pero iniisip ko hindi muna. Like for example, wala pa naman akong concrete plans na may mga water activities ako na paparating. What if hindi ko siya magamit? So nakatambay lang. Magdi-depreciate pa yung value niya. Tapos kung same lang naman yung presyo sa Philippines, wag na muna. Dati kasi parang mura yung, for example, itong Osmo 3 ko, nabili ko lang to sa Japan dati 25k. Ngayon 31k na. Mas nagmahal. At ganun. Mas nagmahal kasi hindi pa sila nagre-release ng panibago, no. Hangga't hindi pa sila nagre-release ng panibago, yung presyo ganun pa rin or mas nagmahal pa ngayon, no? Or baka mas mahal dito sa may Fukuoka area. I'm not sure kung sa Tokyo same. Pero hindi muna ako bibili, guys. Siguro kung yung 6,000 pesos na difference sana. Kaso yung pala yung combo. So wag na lang muna. Although at least ang silver lining, nakapag-research tuloy ako ng hindi oras yung difference ng DJI Action 5 tsaka Insta360 X4. So next time, madali na ako makakapag-decide kasi may idea na ako, no? May idea na ako sa bibiling ko. But wag muna tayong padalos-dalos sa mga gastos natin sa life. Guys, nandito na tayo sa Tenjin area. Nag-research na lang ako ano mga pwede natin gawin. Tapos may nakita akong Book of Super Bazaar. So ito parang luxury thrift store na mga okay na mga luxury brands. Book of Super Bazaar. So sakto, nandito na tayo sa Tenjin. 9-minute lang na lakad. So tara, bisitahin na lang natin doon. Baka may mabili naman tayo doon.
Ayun guys, nandito lang ako sa Book of Bazaar. Pero I only have 1 hour na lang kasi kailangan ko na bumalik sa Hakata Station kasi flight ko na later. So, maybe hindi na ako makakapag-extensively vlog, but you might want to consider going here, no? Nasa may Tenjin area lang siya. Tapos, ang kagandahan sa building na to, di ba? Book of Bazaar nasa 7th floor siya. Tapos, sa baba, merong GU, merong Uniqlo, merong Loft. So, itong building na to, ang dami ng stores. So, hindi ko na kayo maiba-vlog ng extensively kasi nagmamadali na ako, baka malita ako sa flight ko. If ever lang mapuntahan nyo, merong mga okay dito o mga branded shops. May Nike, Adidas. Magtitingin-tingin lang ako ng mabilisan nang wala ng camera, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na maraming damit dito. Siguro next time na lang pag nakabalik ako sa Fukuoka, i-extensively natin to explore, ha. But basically ang dami dito mga damit and ang daming kung anik-anik lang, ha. So if may extra time kayo, punta kayo dito, Book of Bazaar, nasa may Tenjin lang. May mga jackets din sila pang winter. Tapos dito rin yung mga ganito, yung mga branded na bags, kung mahihilig kayo sa mga bag na may brand. Ray-Ban na shades, ayun, 6,000. Sorry guys, mabilis ang browse na lang to, no. Book of Bazaar. Medyo malawak din pala siya, no. Mahilig kayo sa mga ganyan, necklace, earrings, bags. Yeah, you may want to consider visiting here sa my Tenjin area. Ay, ito yung mga watch. Kung if you're a watch person, yun, no, ang daming mga relo dito. You will love it. 3,000 lang to. Zuka. Calvin Klein, no, 14,000 yan. Calvin Klein. Christian Paul, 5,000 yen. You know, mga watch. Ito mga LV bags, 50,000 yen lang to, 20,000 pesos lang tong LV bag na to. 110,000 yen. So magkano lang yan? Mga 50 din, no? Ganun. 40 plus. 45,000 pesos. Ayan, mga Louis Vuitton bags. Ay, ito. Yung Louis Vuitton na luggage, 385. Pakamahal yan. Ito yung mga 140,000 pesos. 60,000 yen. You know, ang dami lang bags dito. Guys, bumili lang ako ng mga konting pasalubong. Mga ano to, vitamin C, mga panglaba, chocolates, candies. Dito lang din sa may Hakata Station, dyan sa may basement, meron sila dyan mga tax-free shops. So, bumili na ako dyan, tax-free. And then, kukunin ko lang yung aking luggage doon sa hostel. Tapos sasakay na tayo ng airport line going to the airport. I think hindi ko na ma-vlog yung pagsakay ko, guys, kasi dala-dala ko na yung maleta, tapos may mga backpack pa ako. Medyo may hihirapan na ako magdala ng camera or mag-vlog while magta-travel. But basically, ito lang naman yung Hakata Station. Memorize naman natin yan na, di ba? Meron dyang airport line. Nasakyan na rin natin siya dati. So, 2 stops away lang from Hakata Station to Fukuoka Airport Station. So, 2 stops lang. Sobrang lapit lang. Sobrang dali lang. For sure, kayang-kaya nyo na yan pag nandito kayo, ha? So, yun lang naman. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Fukuoka. Again, hindi ko na-expect na may in love ako sa Fukuoka. Sobrang chill. Nagpunta rin ako sa Tenjin area kanina. No, ang ganda rin ng Tenjin area. City na very laid back. Chill lang yung life dito sa Fukuoka. At yung mga tao talaga feeling ko mas friendly na, mas warm, approachable. So you may also want to visit Fukuoka sa next yung Japan trip. Kung nakapag Tokyo na kayo, Osaka, Nagoya, maybe it's time for you to give Fukuoka a try, guys. And maybe you might also fall in love with Fukuoka the same way that I did, no? So guys, nakarating na tayo dito sa Fukuoka Airport. May mga namit tayo, mga Pilipino. Si Chelsea. Birthday ni Chelsea kahapon. Kaya batiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday, Chelsea! Nice to meet you, Marvin. Thank you. Ito sikat. Happy birthday.
Yung guys, nandito na tayo sa Fukuoka Airport. Sorry, hindi ko na kayo nasama sa mismong biyahe kasi medyo madami akong bit-bit sa kamay ko. Hindi ko na mahawakan yung camera ko. So, ganito lang naman yung process. From Hakata Station, sumakay ako ng airport line. Di ba, lagi ko sinasaba sa inyo yung airport line. So, 2 stops away lang siya from Hakata to Fukuoka Airport Stations. 2 stop lang. Mabilis lang siya. Like mga siguro 10 minutes or less. Tapos pagdating nyo sa airport station, merong free shuttle bus. Kasi parang ang airport station, domestic airport kasi yon. May free shuttle bus, akyat lang kayo. May free shuttle bus going here sa international airport. So ngayon, nandito na ako sa international airport. Nakapag-check-in na rin ako ng bag ko. Actually, 20 kilos lang yung bag ko. Tapos umabot siya ng 23 kilos. Buti na lang, parang ewan ko, sabi ng babae, G na lang yan. Pinayagan niya na lang ako. Kasi magulo na nagkaroon yung traffic yung luggage dun sa kanyang lagayan ng gano'n. Kasi natatamad na siguro siyang alisin yung ibang luggage para i-recalculate. Pero na-calculate ko, 23 kilos. But anyway, okay na naman. Nakalagpas na tayo, may ticket na tayo. Kaya lang naman, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Fukuoka. If mag-live slowly ka lang din, i-feel mo lang din yung lugar. Later on, you will appreciate Fukuoka, and I hope that you will also fall in love with Fukuoka the same way that I did, no? So, you might want to give it a try kung tapos na kayo sa Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya. Maybe you should give Fukuoka a try, di ba? So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa Fukuoka. Actually, pagdating natin ng Pilipinas, uuwi lang ako ng bahay para magpalit ng maleta. Tapos, didiretso na naman ako sa airport kasi may flight na naman ako mamaya. Pero it's a work trip, it's a blessing. So I'm happy about that. Matutulog na lang ako sa flight ko. Ngayon guys, maraming salamat again. Goodbye Fukuoka. I'll see you again on the next one. Byeers. Nani old? Nani old? What's that? How old are you? How old? Oh, guess.